Ano mahati ang aming ari-arian kay Mark? At utang. Uy, matapos po ang legal separation. Ano ang mga mangyayari sa conjugal properties? Okay. Gaya ng bahay, sasakyan, at mga ipon sa bangko. For example, ang conjugal property, ang epekto ng legal separation, the conjugal property will be liquidated. Paghati-hatian ng mag-asawa. But if you are the guilty spouse, ikaw yung nangaliwa, ikaw yung naging bakla, naging tomboy, nanununtok, may share ka pa rin sa conjugal property. But the net profits of the conjugal property mapunta sa innocent spouse. Yung kita of your conjugal property, wala ka ng share. Conjugal property, may share ka pa rin. Wala problema yan. But the kita, the net profits, hindi mapunta sa iyo, mapunta sa innocent spouse. Yun yan with respect sa tinatawag na conjugal properties. So how about yung utang? Yan, importante. Utang. Importante. So, ang dami nag-aaway, paghatian ang pinag-usapan. Kahit inheritance, mga magkapatid, mga kamag-anak, nag-away-away dahil sa inheritance. Paano naman paghati-hatian ninyo yung utang? May inheritance ba sa utang? Utang lipay, bayad likay. Di ba? Paano ba, pwede ba paghati-hatian ng mga anak ang utang? Sabi ng batas, utang, loan is a personal property. Personal relationship. Kung sinong umutang, siya lang dapat magbayad. Hindi kasama ang mga anak. Paano kung namatay na? Paano bayaran ng utang? Yung mga properties ng namatay, yun ang magbayad ng utang. Tapos kung may sobra pa, yun lang ang paghati-hatian ng mga anak. Ibig sabihin, bago paghati-hatian ng mga kapatid, mga anak, ang inheritance, kunin mo na yung utang, bayaran mo lahat ng utang. Pag may sobra, yun pa lang ang paghati-hatian. Kung walang sobra, di wala na paghati-hatian, ganoon lang yan. Di ba? So ibig sabihin, bago maghati-hati yung yung babae, lalaki sa conjugal property, bayaran mo na lahat ng utang. Pag may sobra, yun ang tinatawag na conjugal properties. Eto, may tanong.